Patuloy tayo sa pinag-uusapan natin na bagong tao. At pag-usapan naman natin ngayon, maligayang bagong tao. Tingnan nyo po yung katabi nyo. Come on, pakibati. Happy New You. Come on. Sabihin nyo po siya, Happy New You. Yan. No. Alam nyo po, pag pinag-uusapan ang maligaya, tanungin ko lang po muna kayo, no? Sino po gusto ng happy life? Yan. Come on, sino gusto ng happy life? Pag pinag-uusapan ang happiness ay ayon sa pag-aaral nitong nakaraang taon sa happiness index na tinatawag, alam nyo ba na ang Pilipinas sa South Asia ay number 2 tayo. Number 2 daw tayo sa pinakamasayang bansa sa South Asia. Ang number 1 ay ang Nepal. No? Sinong lilipat na ng Nepal dito? No? Pagdating naman sa buong Asia, marami na po yan, tayo raw po yung number 5. Number 4 ang South Korea, lamang sila ng konti kasi marami nga silang K-pop, no? Pero dahil may bini na tayo, kaya nakahabol tayo ng konti. No? Number 1 ang Singapore, no? Number 1 ang Singapore sa buong Asia. Sa buong mundo, no? Sa lahat ng bansa, ang number 1 ay ang Finland, no? At ang Pilipinas, alam nyo kung pang ilan? Pang 53, no? 53rd happiest, no? Medyo malayo tayo, medyo nasa bandang gitna na po tayo, ano? Pero yun daw ang ating ranking. Pagdating sa Milky Way, of course, ang Earth ang pinakamasaya kasi yun lang naman ang may tao, ha? No? So, anyway, sige, wag na tayong lumayo kung saan tayo nakakarating. Let's talk about you, no? O sige nga po, ang population ng Pilipinas, sabi nila ay nasa mga 124 yata, no? Nasa 124 million. Sabi ay noong December, naging ang 123 million napunta sa Baguio, kaya sobrang traffic. No? Pero sige, sarado na lang muna natin ng 120 million Pilipinos. Ito tanong ko sa inyo, sa 120 million na Pilipino, sino rito sa inyo makapagsasabi na nasa top 10 million siya kasama sa pinakamasaya? No? Top 10 million kasama sa pinakamasayang Pilipino. Hoy, ano nangyari, no? Ay, ewan ko sa inyo, ako kasama ako doon, no? Sa isa kasama sa top 10 million. O sige, kung hindi top 10, sino rito masasabi mo, at least mga top 20 million. Top 20 million, ayan, no? O sige, mga na lang, top 60 million, no? Kalahati malungkot, kalahati masaya. Hindi nga, sino yung masasabi nyo na at least kasama ka man lang doon sa kalahati? Hello mga kapatid, sino kasama doon? No? Ay, nako, no? Alam niyo po ba, ang population ng born-again Christians sa Pilipinas ay nasa 10%, so tayo ay mga nasa 12 million, no? Nasa 12 million. Ngayon, kung totoo na ang isang tao ay lumapit kay Kristo, nakatira sa kanyang puso, si Kristo, at siya ay totoong nasa Panginoong Hesus, alam nyo ba, ang isang natural na resulta ng buhay na malapit sa Panginoon ay pagkakaroon ng masayang buhay? Come on, sinong naniniwala doon? No? Na natural pala kapag ikaw, nasa iyo si Lord, tapos nabubuhay ka sa ibabaw ng mundo na talagang lumalapit ka sa Panginoon, alam nyo ba, ang natural consequence niyan ay tayo raw ay mayroong masaya at maligayang buhay. Kaya I was asking kanina, kung 12 million ang born again sa Pilipinas, tapos tanong ko, 10 million, sa top 10 million, kung kasama ka sa pinakamasaya, teka muna, kung hindi ka kasama doon, mukhang mayroong problema, mukhang hindi pa natin talaga gaanong nai-enjoy ang ating Christian life. Hello mga kapatid. Well, naiintindihan ko naman, kaya nga pinag-uusapan natin ngayon, pakisabi nga ng malakas, maligayang bagong tao. Come on. Maligayang bagong tao. By the way, no, tignan na muna natin itong verse na to. Sa ano ba ang sabi ng salita ng Panginoon? Psalm 30 verse 11. Psalm 30 verse 11, pakibasa ng malakas, you have turned for me my mourning into dancing. You have loosed my sackcloth and clothed me with gladness. Ano raw, Panginoon, pinalitan mo ang aking
ang aking kapighatian, pinalitan mo ang aking kalungkutan ng ng pagdiriwang, ng pagsasayaw, sabi niya. Tapos, hinubad mo sa akin at tinanggal mo sa akin ang aking sackcloth, yung sako, yung sinusuot nila, simbolo ng kanilang pagluluksa. At binihisan mo ako ng, anong ibinihis ng Lord daw? Gladness. Come on, pakisabi ng malakas, gladness. Pinalitan mo yung aking kalungkutan ng kaligayahan na nanggagaling sa iyo. At ang Diyos, yun talaga ang isang bagay na ginagawa niya sa buhay. Ang isang buhay na magulo, naniniwala ba kayo? Kayang gawing mapayapa ng Panginoon. Come on. Ang mahirap ba kayang pasaganain ng Diyos? Ang malungkot ba na buhay kayang paligayahin ng Diyos? Yes, kayang-kayang gawin ng Panginoon. At yun nga ang dapat na maranasan natin sa mga buhay natin. Kaya nga sabi ko nga, maligayang bagong tao. Ngayon, ang happiness nga naman kasi, kaya nga dapat talaga bagong tao, ay kasi nga ang pinag-uusapan dito, tayo mismo. Minsan kasi akala natin, magiging masaya tayo pag mayroong bagong trabaho. Diba? Sabi siguro pag may bagong love life. Ayan. Siguro, pag mayroong bagong bahay, no? O bagong tirahan. Kasi itong bahay namin, kung ano ng mga pinagsasabi mo tungkol sa bahay, no? Sinisi mo ng sinisi yung bahay. Pero alam nyo ba na it's not about the address, it's about your attitude. Come on, minsan, kung ano-anong mga nakikita natin, kaya hindi gaanong masaya yung buhay natin, kung ano-anong nasisisi natin. Pero alam niyo, maraming pagkakataon, ang problema ay yung tao. Kaya nga kapag nabago tayo mismo, mababago rin yung ating mga pakiramdam, mababago rin kung ano ba yung buhay natin, masaya ba o malungkot, magkakaroon yan ng pagbabago. Amen? Okay? Kaya nga, pag sinabing change, kasi nga ganito si Lord, no? Pag sinabi niyang change, pinag-uusapan natin ang pagbabagong kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin, hindi lang niya binabago yung buhay natin, kundi binabago rin niya ang kwento ng buhay natin. Na ano raw uli? Hindi lang niya binabago ang buhay natin, binabago rin niya ang takbo ng buhay natin. Meaning, He does not only change your personhood, your character, He also changes the story of your life. No, hindi lang yung, nabago na ako, mas mabuting tao na ako ngayon. Yeah, pero di ba mas maganda rin po na hindi lang tayo naging mabuting tao, naging mabuti rin ang ating kalagayan sa buhay. Yun ang pinag-uusapan natin. Kaya pag sinasabi nating maligayang buhay, ang tinutukoy nga nito ay hindi lang yung ating damdamin, kundi yung ating sitwasyon sa buhay. Kasi ganito, no? Minsan, of course, sa bilang mga Kristiyano at sa Bible, ang madalas nating na-emphasize yung salitang joy. Pakisabi ng malakas, joy. Di ba? At, of course, pag sinabi nating joy, ang tinutukoy niyan ay yung mga bagay na nasa kalooban natin. Sabi nga, joy is not dependent on circumstances. Pag mayroon kang joy of the Lord, kahit may problema ka, may pinagdadaanan kang hindi maganda, andyan pa rin yung joy na yan. Bakit? Ang joy malalim. Okay, pwedeng mayroong nakakalungkot kang pinagdaraanan, pero hindi mo mapaliwanag, mayroon kang joy na nanggagaling sa Panginoon. So ang joy ay ang emphasis niyan, hindi siya nakadepende sa anumang sitwasyon sa buhay. And that's okay. Tama yun. Dapat talaga mayroon tayong ganon. Pero ang joy din, siyempre, kahit ang joy, kay malungkot o masaya, kay pangit o maganda ang kalagayan, laging andyan ang joy. Pero pag sinabi naman kasing happiness, pag isabi ng malakas, happiness, ang ibig sabihin naman nito, ay hindi lang yung tungkol sa yung kalooban, kundi tungkol din sa kalagayan mo sa buhay. Yon ang tinutukoy na happy life. Maliwanag ba? Ano raw ulit yung happy life? Hindi lang yung sa kalooban mo, okay, masaya ka, pero yung nangyayaring mga pangyayari sa buhay mo, yung mga sitwasyon sa buhay mo ay nasa mabuting kalagayan din, kaya nga nakakaranas tayo ng masayang buhay. Amen? I'm not saying na hindi tayo makakaranas ng problema, hindi ko sinasabing wala tayong pagdadaanan na hindi maganda, pero kahit mayroong mga pagdaanan na ganon, mga exemption yun kasi natural naman yun sa buhay, pero ang kabuuan ng buhay natin, masasabi natin pangkalahatan, yan po ay maligayang buhay. Maliwanag ba mga kapatid? Come on, maliwanag ba? Okay? So paano magkakaroon yan, Pastor? Okay, tingnan nyo tong verse na to. Psalm 16 verse 11. Psalm 16 verse 11. Sabi po, you make known to me the path of life. Sabayan niyo ako magbasa. In your presence there is
fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Ano raw? Sa presensya ng Panginoon may kagalakan. At ano raw po? Sa kanyang kanang kamay, sa kanyang tabi. Ibig sabihin ay mayroon daw tayong pleasures, mayroon tayong kaligayahan, magpakailan man. So saan matatagpuan ang tunay na happiness? Saan matatagpuan ang lasting happiness? Well, walang iba kundi sa Panginoon. Kaya let me now share with you that godliness brings happiness. Godliness brings happiness. Amen? Amen? Anong ibig sabihin nun? Kasi di ba, ang tingin ng iba, teka muna, di ba, pag maka-Diyos parang boring. Di ba yun ang tingin ng iba? That's why we have to change. No? Hindi lang sa ating mindset, kundi kailangan mabago mismo yung buhay natin upang maranasin natin. Oo nga, totoo pala, no? Pag mayroong godliness, pag nabubuhay tayo ng mas maka-Diyos na buhay, mayroon po talagang happiness ang ating mga buhay. So pag isabi nga ulit na malakas, be godly, be happy. Anong ibig sabihin? To be godly is to be happy. So kasi nga, kung godliness brings happiness, ang taong nabubuhay ng maka-Diyos, siya yung mas maligaya ang kanyang buhay. Pakitingnan katabi, pakisabihan, be godly, be happy, bebe. No? Come on. Be godly, be happy. So paano bang magpaka-godly? Ano ang dapat natin gawin? Well, 3 bagay na dapat pagtuunan natin ng pansin sa buhay natin. Number 1 is God's way. Pakisabi ng malakas, God's way. Ano raw? Ang taong godly, ang taong maka-Diyos, nabubuhay siya sa landas ng Diyos. Nabubuhay siya sa pamumuhay na gusto ng Panginoon. Tignan natin ang Psalm 45 verse 7. Sabi rito, pakibasa ulit ng malakas, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has anointed you with the, ano raw? Oil of gladness beyond your companions. Ano raw? Sabi, beyond your companions. Mas masaya ka kaysa sa iba. Bakit? Kasi nga, you have been anointed with the oil of gladness. Wow, no? Yung pong, sabi niya, mayroong gladness, mayroong maligayang buhay. Pero bakit daw ganon? Bakit binigyan siya ng kaligayahan? Kasi nga, kaya nga sinabing, therefore, ano raw ang dahilan? Doon sa naunang sentence, because you have loved righteousness and hated wickedness. Ang God's way ay righteous way. Ito ang landas ng Panginoon, pamumuhay ng matuwid, pamumuhay ng tama, ng ayon sa kanyang salita. At sabi ng Panginoon, we should be loving righteousness. Pag love natin ang righteousness, sabi niya, kasama po talaga ng righteousness and gladness. Pero hindi lamang po that we love righteousness, sabi niya, we should be hating wickedness. Sabi niya, you hate wickedness. Pakisabi ng malakas, I hate wickedness. Pakitignan katabi, pakisabihan, I hate wickedness. We hate wickedness. Amen? Amen? Ano ibig sabihin? Of course, tayo naman, kinagisnan talaga natin, nabuhay tayo, pinanganak tayo sa mundo, lumalaki tayo, nagkakasala tayo, makasalanan tayo, and we used to love wickedness. Di ba? And hanggang, okay, kung if you are not in love with righteousness before, well, pwedeng ang kwento mo lang ay you are just okay with unrighteousness. You're just okay with wickedness. Yung iba, they love wickedness. Yung iba naman, they can live with wickedness. Hindi man nila love ang wickedness, but they can live with it. No, ibig sabihin, kahit may mga masamang nangyayari, o masamang nakikita, o kaya kahit may masama silang nagagawa, okay lang sa kanila. They can live with it. No? Well, alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, you should not live with wickedness, but you should hate wickedness. Kasi di ba, minsan, we live with sin in our lives. Pero sabi ng Panginoon, we must hate wickedness. Pag sinabing you hate wickedness, yung bang ikinalulungkot mo na talaga at ayaw mo na talagang gawin. No? Pag nagawa mo, talagang pinagsisisihan mo at talagang ayaw mo nang gawin at talagang inihingi mo ng tulong sa Panginoon na mabago ka sa bagay na yon. Amen? Amen? When you hate wickedness, pag mayroong hindi maganda, talaga, yung nagagalit na yung iyong
kalooban, no? Na pag nagbabasag ka na ng bote, no? Pag inaaya kang maglasing, di ba? Nagbasag talaga ng bote, no? Na kapag nakita mo sa cellphone mo, may lumabas sa mga TikTok at kung ano-anong social media na mga mahahalay na bagay, ibabalibag mo ang cellphone mo, di ba? Kapag nakita mo sa Netflix, R18, napakabastos nung napapanood, babatuhin mo ng plato yung TV, ganun, no? O kaya pag yung asawa mo, may kung anong masasamang pinagagawa, ihuhulog mo sa bintana. Ay, hindi, joke lang yun, ha? Pero the point is, ikaw, ayaw mo na ng wickedness. Because, sabi niya, you love righteousness. Amen? Alam niyo ang problema kasi ng maraming Kristiyano, hindi naman sa masasabi nating we love wickedness, but we tolerate. No? Minsan, nahayaan na lang natin. Ganun talaga, no? Hayaan mo na, no? Ganun po tayo. Hindi po dapat ganun. Sabi niya, hate wickedness. Pag isabi ng malakas, hate wickedness. At yun daw po ang masayang buhay. Yung nabubuhay ng mayroong righteousness. Amen? Hello, amen ba? Nabubuhay tayo ng matuwid ayon sa gusto ng Panginoon. Now, let me go back to what I was saying earlier. Na minsan dalang isipin, di ba boring yung ganun? Di ba mas masaya yung mga nagagawa mo, lahat ng gusto mong gawin, yun ang tingin ng iba. Di ba? Mas masaya yung buhay na kung ano yung trip mo, nagagawa mo, yung kung ano yung ginagawa ng ibang tao, nagagawa mo rin. Di ba? Pagiging makadiyos parang boring. Well, kapatid, kasi malamang ay nakukonfuse ka sa pagkakaiba ng fun and happiness. Come on, ano ba ang fun? Ang fun is momentary. Happiness is lasting, pangmatagalan. Fun is something that you do. It has something to do with your activities. Ang happiness ay tungkol sa iyong kalooban. Ang happiness ay tungkol sa state of your mind, state of your being, yung ating kalagayan. So ang fun ay baaring isang gawain, pero ang happiness ay tungkol sa ating mga kalooban. Maliwanag ba? Pakita ko nga lang sa inyo ito. Ano ba ang difference daw ng fun saka ng happiness? Pakibasa ng malakas. Fun is play. No? Pleasure, gaiety, merriment, enjoyment, and amusement. No? Tapos, ano raw? Happiness is contentedness, joy, delight, and fulfillment. No? Ano raw? Pag sinabing fun, ang saya-saya. Ganun. Di ba? Pag sinabing fun, ano yon? Well, laro, pasarap, no? Katuwaan, pagpapakasaya. Ang dami nilang word sa English, no? Pero pare-pareho lang naman ibig sabihin yan, no? Kasiyahan, katuwaan, di ba? Kasayahan, di ba yung bang ibig niya sabihin? Paglilibang, no? Amusement. Pero ano raw ang happiness? Happiness has something to do with contentedness. Kontento ka, mayroon kang joy, mayroon kang delight, no? Hindi lang sa natuwa ka sandali, kundi alam mong delightful, maganda yung nangyayari, di ba? Tapos ano pa? Mayroong fulfillment. That is happiness. Okay? Okay? Ngayon, ang fun, sabi ko kanina, madalas yan pansamantala lang. Fun is temporary. Pag nag-party, ang party-party, siyempre, fun. Tama? Tama? Pero nakakita ka na ba ng tao na mula January 1 hanggang December 31, 2025, nagpa-party? Hello, wala namang ganon, di ba? At saka kahit party ka ng madalas, sige, tuwing weekend, no? TGIF ako, di ba? Okay, sige, pero sa totoo lang, temporary pa rin yon. Tama? Hello, tama ba? No? At ang fun, sa totoo lang, pwede mong maranasan na enjoy mo siya, pero ang malaking tanong, masaya ba talaga ang buhay mo? Kasi you can have fun, but have a lonely life. Have a sad life. Amen? Kamo, sinong naniniwala doon? Sino naniniwala doon? No, sabi nung isang kaibigan kong sugarol dati, tapos sabi niya ay, nung daw nagsusugal siya, of course, na-enjoy niya yung oras ng pagsusugal, no? Pero pagkatapos na magsugal, ay napag-iisip-isip niya kung nanalo siya. Kung nanalo siya, napag-iisip-isip niya, paano kaya yung mga tinalo ko? Kawawa naman sila. No, baka inaaway na ng misis. No, kaya pag natalo naman siya, ganoon din. Hindi rin siya masaya kasi nga natalo siya. You see what I'm saying? Di ba na, okay, ganoon. You can have fun, pero ang tanong, masaya ba ang buhay mo? Di ba? Halimbawa po,
Ang paglalasing, no? Tingnan niyo po ito, ang paglalasing. Pakitingnan nga yung verse na to. Tingnan niyo yung verse. Sabi niya, sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Who has sorrow? Who has woe? Sabi niya, sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? No? Sino ang may matang pula? Sabi po niya, sino pa? Come on, sino? Pag-ibasa ng malakas, sino pa? Kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapalakalango sa masarap na inumin. Di ba? O, tingnan niyo po sabi niya, okay, nung nagiinuman, nung nagpapakalango, nung nagwawalwalan, natural, fun. Di ba? Tama? Happy. Alam niyo, iba yung happy sa happy life. Maliwanag. Yeah, it was fun while you were doing it, pero pagkagising mo, may hangover ka, hindi na happy. Tama? Tama? Pag uwi mo ng bahay, nag-away kayo ng asawa mo, hindi rin happy. Tama? So, ibig sabihin, you can do a lot of things that may be fun to you, pero ang tanong, sa pangkalahatan ng buhay mo, napasaya niya ang buhay mo? Nagkaroon ka ng masayang buhay? Nagkaroon ka ng masayang pamilya? Come on. Nagkaroon ka ng masayang anak? Nagkaroon ka ng masayang asawa? No? Yeah, pero fun. Di ba? Nag-enjoy ka naman. No? Pero ang dulot din ay pwedeng problema. Ang dulot ay sakit ng ulo. Ang dulot ay kawalan ng kaligayahan sa buhay. Maliwanag ba? Hello, maliwanag ba mga kapatid? Pumasok ka sa maling relationship? Yeah, you have fun. Pero, pag yung kabuuan ng buhay mo, pinapasaya ba niya? Hindi rin. Nagiging malungkot din ang buhay. Yun ang pagkakaiba, mga kapatid. Kaya nga ang pagsunod sa Panginoon, ang pinag-uusapan dito ay happiness, hindi lang basta fun. Pwedeng may mga fun para sa iba na hindi mo na ginagawa ngayon o na ayaw mong gawin, pero ano naman ang epekto nito? In the absence of those so-called funs, you have a happier life compared to others. Di ba? Meron ka mas magandang buhay kumpara sa kung anong mayroon yung ibang tao. Kaya iba pa rin ang happiness. Come on, pag-isabi ng malakas, happiness. Actually, ganun din po. Actually, kahit po sa church, kailangan magkaintindihan po tayo rito, kahit po sa church. Pag tayo nag-church, pag tayo naging Christian, kailangan ma-differentiate natin ang fun sa happiness. Kasi baka mamaya, naging Christian tayo, hanap natin puro fun lang. Di ba? Mag-church ka, anong harap mo sa church? Fun. Di ba? Masayang mag-church. Okay, masaya naman din po talaga. Di ba po na tayo nakakapag-church? Amen? Pero, kung yan lang ang hanap mo, teka muna, paano kung may problema na? Paano kung may mga trials? Paano kung na-offend ka? O hindi na fun? Come on, pero kung ang hanap mo, happiness, kasi sa totoo lang, ang pagsunod po natin sa Panginoon, at kapag, sabi ko nga kanina, kapag tayo seryoso po sa Kanya, ang buhay po natin nagkakaroon ng totoong happiness. Parang hindi lahat ng pagkakataon fun ang pag-church, pero dahil sa ikaw sumusunod talaga sa Panginoon, mas happy ang iyong buhay. Amen? Minsan nga sa church, sa ganitong mga pagkakataon, hindi nga fun minsan nasasaktan pa nga tayo nararanasan nyo ba yun? No? Naranasan nyo ba yun? Tinamaan ka ng message, ganon. Tapos, outs, ansyakit, besh, no? Sore na, no? Alam nyo, pwede. Joke lang yung sorry na, no? Bakit? Kasi kung talagang salita ng Panginoon at pinapasabi ng Panginoon, talagang minsan nasasaktan tayo, tinatamaan tayo. Tama ba? Tama ba? Pero di bali nang masaktan ka, tinamaan ka, kung ang naidulot naman nun sa'yo, nagbago ka, at dahil nagbago ka, sumaya ang buhay mo. You may not have fun on a Sunday, pero your life becomes happy dahil sa ikaw ay nakarinig ng salita ng Panginoon na nagpabago ng iyong buhay. Amen? Mga kapatid, kaya po alam niyo, kami po as pastors, we have to preach the Word of God. Minsan, siyempre, medyo naiilang kami, pero we have to do it. Bakit? Kasi nga po, kailangan nating marinig talaga ang salita ng Panginoon. Hindi para saktan tayo, kundi para mabago tayo at pag nabago ang buhay natin, mas magiging masaya ang mga buhay natin. Amen? Mga kapatid, kaya nga po pakisabi ng malakas, happy life. Ano raw po yung happy life? Pag daw po nabubuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon. So, kung ano man yung mga
tinuturing nating mga fans, ng mga bagay na mga masarap gawin, mga bagay na masayang gawin, na mga panandalian lamang po, no, yan po, tingnan po nating mabuti, ano ba talaga na idudulot, nagbibigay ba ng happy life o hindi. At ang gusto nga po ng Panginoon, ma-receive nga po natin ang happy life. At ang happy life po, number 1, nanggagaling sa God's way. Pag-isabi ng malakas, God's way. No, tingnan niyo lang po ito, Psalm 32 verse 10. Psalm 32 verse 10. Sabi niya, Psalm 32 verse 10. Many are the sorrows of the wicked. No? Tama ba Psalm 32 verse 10? No? Okay. Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. Wow. Ano raw po? Many are the sorrows of the wicked. Sino raw ngayon, bandang huli, ang mas nagiging malungkot ang buhay? Yun pong nabubuhay sa kasamaan. Yung nabubuhay hindi ayon sa katuwiran ng Diyos. Many are the sorrows of the wicked. Alam niyo po, pag yung many are the sorrows of the wicked, ano ba ang ibig sabihin yan? Hindi lamang po yung dahil sa, halimbawa, ikaw ay, let's say, nag-drugs. At dahil nag-drugs ka, ay nakulong ka. O siyempre, sorrow yun. Diba? Sorrow ng pagiging ng isang wicked deed. Pero, hindi lamang po kasi nang tinutukoy niyan eh. Pag gumawa raw tayo ng isang bagay na masama, hindi lang yung direktang consequence doon, kundi may pwede pang mga mangyaring masasama pa sa buhay natin na sari-sari. Okay? So, kaya nagiging many. Pag isabi ng malakas, many. Ngayon, ang sabi niya, many are the sorrows of the wicked. So, ibig sabihin, ang taong nabubuhay ng mabuti, nai-spare sa maraming sorrow. Hello? Nai-spare, anong tawag doon? Na puprotect ng Panginoon para nang sa ganon may mga bagay na hindi niya kailangang maranasan. Kasi ganito naman ang buhay, ang sorrow, pagkasabi ng malakas, ang sorrow, ang kalungkutan, ang struggle, ang problema, at ng kung ano-ano pa, part naman talaga ng buhay yan, nangyayari yan. Kimabait ka o hindi, Christian ka o hindi, nakakaroon naman talaga tayo ng problema. Tama? Tama ba? No? Kahit pray ka ng pray, pwede ka pa rin sipunin. Hindi nga, tama? Tama, kahit mabait ka, pwede pa rin magkaroon ng problema sa pamilya. Tama? Part yan ng buhay. At mayroong mga natural na nangyayari sa buhay. At may mga talagang mga bagay na tinutulot ng Diyos sa buhay para nang sa ganon makabuti sa atin. Maganda ang purpose. Pero yung many sorrows, sa totoo lang, may mga bagay na hindi naman nesisaring pagdaanan mo. Na sana hindi mo na lang naranasan kung hindi lang sa maling ginawa mo. Kung hindi lang sa masamang ginawa natin. Come on. Hello, maliwanag ba? No? Hello, maliwanag ba mga kapatid? Yan, natural yung nagkakasakit. Pero kung sana liver lover boy ka, di ba? Kung sana ay hindi ka nagbisyo, di sana wala kang sakit sa atay, no? Sana sa ano lang, allergy lang. Di ba? Hindi nga, tama? Tama? Maraming mga pwedeng mangyari sa buhay, nakakadagdag sa ating sorrow, na kung tutuusin, hindi naman nesesaring pagdaanan. Kaya lang dumating sa buhay natin kasi dahil sa ating kagagawan. Tapos sasabihin mo, Lord, bakit mo ako sinusubok ng ganito? Bakit ako pa? Diba? Sabi ni Lord, hi, hello, sino ba ang liver lover boy dyan? Diba? Bakit ba si Lord pa ang sisisihin natin? Maliwanag? Okay? So, that's number 1. Ano ang godliness? Walking in God's way. Number 2 ay God's work. Doing God's work. Pakisabi ng malakas, God's work. Paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, ang godliness, talagang, ang taong makadiyos, hindi pwedeng ihiwalay yung pagsunod at paglilingkod. Hindi pwedeng paghiwalayin yun. Ha? Kung tayo totoong makadiyos, sumusunod tayo sa Kanya, at the same time, naglilingkod tayo sa Kanya. Meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Ito yung tinatawag nating ministry. Ano ba ulit ang ministry? Well, ang simple definition ko ng ministry ay service rendered to God for the benefit of man. Ano raw uli? Ang ministry is service rendered to God for the benefit of
man. Alam nyo, ang ministry, paglilingkod yan, ginagawa natin yan para kay Lord. Pero, yun nga, no? Ang nagbe-benefit ay ang tao most of the time. Like, for example, sa oras na to, ako nagsishare ng Word of God, ginagawa ko ito, ang number one dahilan ko, kasi ito para sa Panginoon, kasi salita ng Panginoon, gusto kong maging mensahero ng Panginoon. Pero kung kayo nakikinig, at hindi nag-Facebook ngayon, tingnan nyo katabi nyo, no? At tayo, pinapakinggan natin ng seryoso ang salita ng Panginoon, at nabago nito ang buhay ninyo, then sino ang magbe-benefit? Kayo rin. Amen? Pakitingnan katabi, pakisabihan kaya makinig ka. No? Kaya nga po, siniseryoso natin ang salita ng Panginoon. Amen? Pag yung cell leader mo, yung cell leader po natin, di ba? Ba't siya naglilid ng cell? Well, ginagawa niya ito para sa Panginoon. No? Pero sino ang nagbe-benefit? Ikaw. Kung marunong ka makinig sa cell leader. Hello, tama ba? Tama ba? Sa totoo, tingin nyo ba masaya para sa cell leader na isang kinukorek tayo? Hindi masaya yun, lalo na sa ating mga Pilipino, ang sensitive natin. Di ba? Pero, hindi masaya, pero kailangan niyang gawin kasi nga naglilingkod siya kay Lord. No? Pero, at kung nakinig ka naman, ikaw ang magbe-benefit. Ganun po yun. Amen? Nag-share tayo ng gospel. Ginagawa natin yun, bakit? Kasi sabi ni Lord, mag-share tayo ng gospel. Pero sino ang magbe-benefit? Di ba yung tao na tumanggap sa Panginoon, na sinyeran mo? Okay? So ministry is service rendered to God for the benefit of man. Maraming pagkakataon, ang tao mismo ang nakikinabang. At gusto ng Panginoon, tayo raw po naglilingkod sa Kanya. Ginagawa natin ang ating mga assignment. Naniniwala ba kayong may assignment kayo kay Lord? Come on. Baka assignment nyo yung pamilya nyo, assignment nyo yung mga kaibigan ninyo, assignment natin yung mga tao sa paligid natin, assignment natin yung mga yan, ha? Sabi ko nga lagi, yun pong ministry, huwag nyo laging isipin na dapat tatayo sa stage, hindi. Marami pong ministry sa labas ng church. Marami pong ministry sa baba ng stage. Mas marami yun. At ng daming mga tao dyan, hanggat may tao, may ministry. Amen? May mga tao ba sa paligid nyo? Nakakita na kayo ng tao? No? O, diba? So hanggat may tao, may ministry. Huwag nyo sabihin, wala na kasing lugar sa GTC. No? Come on. No, habang may tao, mayroon kang ministry. Kung naiintindihan natin na ang ministry laging madalas para sa benefit ng ating kapwa-tao. Amen? Mga kapatid. Now, balikan ko po yung sabi ko kanina, fun saka happiness. Fun and happiness. Sa ministry, sa God's work, huwag tayong puro fun ang hinahanap. Okay? Masaya ang naglilingkod. Di ba? Masaya na tayo ay mayroong ginagawa para sa Panginoon. Masaya na sumayaw, masaya na kumanta, no? Maraming mga bagay na masaya, 'di ba, ginagawa tayo. Pero kung tayo po ang habol lang natin fun, then madi-discourage din tayo. Hello. Bakit? Is it always fun? Tanungin niyo po yung mga dance team natin na nagpa-practice. Minsan pagod sila, minsan busy sila, tapos kailangan nila mag-practice. Is it fun? Hello? Tapos may mga kung ano pa, mga exercise sila, mga stretching, ano bang pinaggagawa? Di ba? Yung mga kung ano para silang nagsusumba. Minsan gusto ko nga sumabay eh. No? Pero di ba, is it always fun? No? Hindi. No? Pero, ang epekto naman nito, dahil kahit hindi fun lagi, ginagawa mo, nagkakaroon ka ng mas maligayang buhay. Yung kabuuan ng buhay, kasi naaapektuhan ang buhay pag tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Is it always fun na mag-preach ng 3 mula umaga hanggang mamayang gabi? No? Is it fun? Minsan di na natutuwa ang lalamunan ko, sa totoo lang. No? Tapos minsan pa, Sabado may pinag-ispikan pa ako 2 beses. Tapos po, Lunes may pag-iispikan pa ako ulit ng 2 beses. Ganun po yung madalas buhay ko. Minsan di na natutuwa ang lalamunan ko. No? Pero alam ko, dahil naglilingkod ako sa Panginoon, kahit hindi laging fun, minsan may struggle, minsan napapagod, pero dahil naglilingkod ako sa Panginoon, masasabi ko talaga, masaya ang buhay ko. Amen, mga kapatid. Palakpakan naman natin si Lord po dyan. Kasi huwag mong hanapin lagi yung fun. Kaya mag-worship team, cell leader ka, magtuturo ka ng mga bata, no? Yung nagtuturo tayo sa, yung mga nag-SOL dyan, yung mga cell groups, yung mga ginagawa natin, maaaring hindi laging fun. It's a matter of commitment. Pero dahil sa commitment mong yan, mas nagiging masaya ang iyong buhay.
Amen? Kala natin para nakapagod na, tanggalin ko to sa buhay. Alam mo, pag tinanggal mo sa buhay mo ang paglilingkod sa Panginoon, nagbawas ka ng isang major factor sa ikasasaya ng buhay mo. Come on, come on. Kung isipin nyo po na para itong bumbilya, di ba, ng mga ilaw-ilaw na ganyan. Akala mo, tatanggalin ko na, papagod ako sa ministry. Tinanggal mo yung isang ilaw, no? Nabawasan ng liwanag ang iyong buhay. Akala mo lang na gano'n ka lang, nagre-relax ka lang. Hindi, may binawas kang napakahalagang bahagi ng iyong buhay. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon mas nagpapasaya ng ating buhay. Amen? Amen? Ay, busy na ako, hindi na ako makapag-church. So akala mo, ganun lang yun. Akala mo tungkol lang sa isang activity na tinanggal mo. Actually, nagtanggal ka ng isang malaking bumbilya sa buhay mo at nabawasan ang liwanag ng iyong buhay. Amen? Kaya ang gawain ng Panginoon, dapat lagi nating pinahahalagahan. Maliwanag ba, mga kapatid? Amen? Okay, so that's number 2. Number 3, paano bang maging godly para magkaroon ng happy life? Well, number 3 is God's will. Number 3 is God's will. No, ano raw? Sabi nga nila, 'di ba? Thy will be done. Itinuro ng Panginoon. Tingnan niyo muna ang Romans 12 verse 2. Pakibasa to, Romans 12 verse 2. Sabay-sabay tayo. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ano ang description ng will of God? Come on, ano ang description ng will of God? Good, acceptable, and perfect. Ang kalooban ng Panginoon, of course, higit sa lahat, good para sa Kanya, acceptable para sa Kanya, at perfect para sa Kanya. Now, kung ang kalooban ng Panginoon nangyayari sa buhay mo, of course, ang effect din yan sa'yo, good, acceptable, and perfect. Amen? So iba daw, pag tayo nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maganda raw nabubuhay tayo ayon sa will of God. Kaya nga, ang God's will, isang bagay yan na hinahanap natin sa buhay natin kasi pag ikaw ay nabubuhay sa God's will, mas magiging maligaya ang iyong buhay. Pag nasa labas ka ng God's will, hindi na susunod ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, mas of course nagiging sorrowful o nagiging malungkot ang ating buhay. Kaya iba, yung isang tao nabubuhay talaga sa God's will. Pakisabi ng malakas, God's will. So ano ang obligasyon natin sa buhay? Hanapin mo ang God's will. Humingi ka ng guidance. Nagpipray ka, hindi yung tira ng tira, banat ng banat, kung anong trip mo, gagawin mo, kung anong maisip mo, kung anong maramdaman mo, doon ka. No, hindi. Dapat, hinahanap mo, Lord, kalooban mo ba ito? Amen? Lord, aalis ba ako? Mag-abroad ba ako? Pati yung mga yan, pinagpipray ang mga yan. Tama? Pati sa love life, pinagpipray yan. Sino nagpipray tungkol sa love life? O basta hindi, basta maganda, pastor, God's will na yan. No? Ang cute niya Di ba? Basta cute, no? God's will na yan. Ganun ba yan? No? Hindi dapat nagpipray. Tama? Tama ba? Diba, Lord, siya na ba? No? Sagot ni Lord, sila na. No? Naunahan ka na. Di ba? O di at least, pinagpray mo. Kaysa naman pumurma ka pa, sayang lang yung gastos mo. Di ba? Kasi may sagot na. Hindi nga, alam nyo, pag alam lang natin, hanapin ang God's will, mas magiging masaya ang ating mga buhay. Amen? Come on, do you agree with me? Mga kapatid, mahalaga hinahanap natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Tingnan nyo ang verse na to, Santiago, no? Sa James 4, verse 13 to 15. Pakibasa ng malakas, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa Finland, no? At sa Singapore, at sa Nepal, no? At isang taon kaming isang taon, TNT na yon, no? Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Verse 14. Hindi nga nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay nyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. No? Andaling magsabi, punta kami dyan, ganito nangyayari. No? Teka muna, habang mababuhay mo. No? Ano raman dapat nasabihin? Anong tamang pananaw? Sa halip, sabihin nyo, kung luluobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. If the Lord wills. Kung luluobin ng
Panginoon, then mangyayari ito. No? Mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. So tanda, yun daw ang tamang pananaw sa buhay kung kalooban ng Panginoon. Kaya nga nagpipray tayo, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Humingi tayo ng kanyang guidance. Amen? Sabi ko nga sa lahat ng areas ng buhay natin. Hindi yung basta may opportunity, papasukin mo. Basta mayroong open door, papasok ka. Hindi lahat ng open door ay good. Yung iba, trap door. Di ba? Yung iba, pwedeng ikasama mo. Alam niyo po, kung mayroong God's will, mayroong Satan's counterfeit. Kung mayroong God's will, ito yung best para sa'yo, Satan's counterfeit. Mukhang maganda rin, mukhang best din, pero patibong ni Satanas. Peke na kalooban. Ibig sabihin, kaya counterfeit yan, ang purpose niyan para ilayo ka sa Diyos para mapasama ka. Hello? Kaya nga hindi porke, okay naman pwede naman. Yeah, marami namang pwede, pero porke ba pwede, gagawin mo. Ganun ba yun? No? Teka muna, kung lahat na lang ng magaganda pwede sa'yo, o di ang dami-daming kalooban ng Diyos para sa'yo. Hello? Naniniwala ba kayo, isa lang kalooban ni Lord pagdating sa love life? Di ba? Kung lahat na lang ng pogi, kalooban, basta pogi. Di, ang daming pogi. Paano yan? O di lahat na lang kami, kalooban ng Lord para sa'yo. Nasama talaga. Excuse me, nadulas lang. Pero talaga nasa kalooban ko yun no? At the back of my head, no? Hindi nga. Kung ganun tayo mag-isip, di ba lahat na lang para sa atin? Tama? Tama? Teka muna, ganun nga ba talaga ang dapat, no? Alam niyo, dapat, kaya nga minsan nga, dapat ang attitude natin, kahit yung mga hindi nangyari, kahit minsan nasaktan ka, nawala sa buhay mo, kung naniniwala ka sa God's will, magiging masaya pa rin ang buhay mo Magiging masaya pa rin ang pananaw mo. Yung may sayo, mabuti na lang, hindi kami nagkatuluyan ng ex ko, no? At ngayon, ang kasama ko ngayon sa buhay, ang asawa ko, ay yung best na tao para sa akin. Amen? Amen? Mabuti na lang, binastad ako. Di ba? Kung ngayon, no, siyempre, ang sumagot sa akin ay yung best para sa akin. Amen? No? Nung ako ay binata, ay may mga, lalo ng kabataan, may nagustuhan din. No? Yung iba ay gusto ko pero ayaw sa akin. No? Yung iba naman, nagtangka, ayaw ko naman. So nanlaban ako, no, ganyan, no. Pero naisip ko, mabuti na lang, yung nagustuhan ko nung high school ako, ayaw sa akin, no. Kasi, pag gusto rin ako, baka kami nagkatuluyan. O pag kami nagkatuluyan, ang best pala para sa akin, nakalooban ni Lord si Mami Weng. Di ba? So, kaya kami nagkatuluyan. Imagine kung hindi kami nagkatuluyan ni Mami Weng. No? Ang lungkot sana ng buhay niya. No? Sayang na sayang. Di ba? Pero hindi, alam ko, mas masaya talaga ako sa buhay ko, mas masaya ako sa pamilya ko ngayon. Bakit? Kasi si Mami Weng ang asawa ko. No? Kasi kalooban kami ng isa't isa. Amen? Kaya, grateful ako, no, kung hindi ako pinansin, no? Uso pa ng sulat, sinulatan ko, hindi ako sinagot. No? Okay lang yun. Bakit? Kasi na-realize mo ngayon, ito pala ang kalooban ni Lord. No? Meron din pong time na, from time to time, nababanggit ko ito kasi talagang significant na bahagi ito ng buhay ko, na talagang nung pagka-graduate ko ng seminary, isa ako sa ilang pinamilian para magpastor sa isang church sa Canada. No? Although batang-bata pa rin naman ako noon, no? Kaya nga hindi natuloy, no? Siguro naghanap sila ng mas matured, no? Pero kung cute lang sana ang hinanap, ako sana yon, no? Anyway, ganito, no? So, gustong-gusto ko yon. Nung time na yon, talagang hindi ako nagpipray ng Lord, mangyari kalooban mo. Ang kulit ko, out of my immaturity, no? Ang kulit ko, kung mag-pray ako noon, Lord, gusto ko doon. Lord, dalhin mo ako doon. Lord, dapat doon ako. Doon ako nababagay. Yung height ko, yung ilong ko, pang Canada. So, yun yung prayer ko. Talagang kung mag-pray ako noon, araw-araw. Ni minsan di ko binanggit, Lord, kung kalooban mo lang. Talagang ipinilit ko, no? Bakit? Kasi yun ang gusto ko. Pero kahit anong pagpupumilit ko rin, kasi nga, salamat na lang sa Panginoon. Hindi niya tinugon ang prayer ko. Kasi ang gusto talaga ng Panginoon dito ako sa Pilipinas magpastor. So kung ako ang nasunod nun, nako sayang. Hindi ko sana kausap ngayon ang mga napakababait na mga tao na kagaya ninyo. No? Sabihin mo sa katabi, mabait ka by faith. No? Hindi nga. Sa totoo lang po, ako, I love
GTC, I love you, I love my ministry here, no? Kung doon ako napunta, of course, hindi tayo magkakasama ngayon. Amen? Pero hindi lamang po yun. Gusto ko mong sinasabi ito, hindi para ipagmalaki o ano paman, ha? Kasi gusto ko ma-appreciate nyo. Pag natutupad ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, iba talaga. No? Kung inaisip ko, kung gusto ko noon magpastor sa Canada at natuloy ako noon, malamang hindi lang Canada ang napuntahan ko. No? Malamang kung natuloy ako doon, malamang Canada ako napunta, nag-i-stay ako doon, pero malamang kung magbabakasyon man ako, ay puro Pilipinas, minsan uuwi ng Pilipinas. Pero kung doon ako natuloy, malamang hindi ko mapupuntahan ang maraming bansa na napupuntahan ko ngayon. Kung saan ako nag-i-speak, kung saan ako nagagamit din po ng Panginoon. No? Imagine, no? Sinasabi ko po ito, bakit? Oo nga, no? Totoo nga pala, mabuti na lang talaga nasunod ang God's will sa buhay ko. Narating ko rin naman yung Canada, narating ko rin naman yung iba-ibang mga lugar, no? Nagpi-preach naman ako, no? So iniisip ko kung doon ako, kung ako nasunod doon, malamang wala yung mga ganon, no? Malamang andun lang ako. Mas madalas kung limitado yung lugar na napuntahan ko. Maliwanag mga kapatid, no? What I'm saying is iba ang God's will. Mas masaya ang buhay pang nasusunod ang God's will. Amen? Tawagin ko yung anak ko, si Denise. Kasi po kahapon ay nasa biyahe kami, papunta sa isang speaking engagement, meron kaming pinapakinggan na isang Christian song at ang ganda po ng kanyang message. No? Sabi ko sa kanya, anak, kantahin mo nga yan bukas. Kasi tama-tama nga po sa pinag-uusapan natin ngayon. No? Si Denise kasi siya po yung lagi kong kasama sa mga lakad ko. No? Napaka-close po kami ng dalawang yan. By the way, pwede na po siyang ligawan kasi sobrang na siyang masaya sa piling ko. No? At gusto ko na pong makabawas sa ipinang ginagastusan. Ano? Ang love language po niya ay 20 signature ice choco, non-fat, no whip. No? Sige. Pero ito po, pakinggan po natin ang kantang ito. Pakinggan lang po natin. At gusto ko pong tingnan po ninyo yung bridge. Pakipakita nga yung bridge. Pakipakita yung bridge. Kasi kung meron tayong ganitong thinking, mas magiging masaya ang pananaw natin sa buhay. Amen? Amen? Hindi lang sa mas magiging masaya yung buhay mo, kasi nangyayari kalooban ni Lord sa'yo, kundi pati yung pagtingin mo sa buhay. Kahit meron kang mga disappointment, kahit meron kang ginusto hindi mo makuha, masaya ka pa rin kasi alam ni Lord kung ano yung best para sa'yo. Di ba? Sabi niya, if you're not in it, I don't want it, I will trust in your plan. If I don't get it, I don't need it if it's not what you have. Amen? Amen? Ang galing, no? Ano raw? Sabi niya, kung wala ako nito, okay lang. Kung hindi ko makuha, kasi ibig sabihin hindi ko kailangan. No? Kung wala ka doon, Lord, ayaw ko rin doon. No? Kasi kung ano po ang namabuti at kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay natin, hayaan natin na yun ang mapangyari. Sige po, pakinggan lang po natin ito.
lang tayo at pumikit sa harapan po ng Panginoon. Ano po ba ulit ang true and lasting happiness? It is found in godliness. Yung totoo po na buhay na malapit po sa Panginoon. Pag si Lord nasa buhay natin, pag siya sinusunod po natin. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, sa pagharap nga natin ng taong ito, kasi madaling sabihin yan, maligayang bagong taon. Expression na lang Happy New Year. Karaniwan na lang nating narinig. But if you really want to have a happy life, kaya nga po lagi natin sinasabi, walang luging buhay na ibinigay sa Panginoon. Hindi kawalan ang isang buhay na isinuko sa Panginoon. Kaya sa oras na to, ay sabihin mo sa Panginoon, Lord, yes po, I want to walk in your ways. At gusto ko, Panginoon, na lumakad sa katuwiran. Lumakad, Panginoon, sa buhay ng banal sa iyong harapan. Baguhin mo pa ako, Panginoon. Lord, gusto kong magpagamit sa iyo. Please, use me, Lord. Use me and make me a blessing to other people. And of course, sabihin natin, Lord, let your will be done in my life. Let your will be done in my life. Is that your prayer, kapatid? Yun ang sinasabi mo sa Panginoon. Kausapin mo siya ngayon at sabihin niyo po, Lord, ito po ako, Panginoon, gusto ko pong maranasan ang buhay na design mo, ang sarap ng buhay na nasa piling mo. Hindi ko po sinasabing exempted tayo sa mga pagsubok, pero ang sinasabi po ng Panginoon sa kanyang salita, pag tayo po nabubuhay ng malapit sa Kanya, sumusunod sa Kanya, mas maganda po ang takbo ng ating mga buhay. God not only changes you as a person, He also changes the story of your life. Ganun po si Lord sa buhay po natin. At naniniwala ko, hindi pa tapos ang Panginoon sa inyo. Ang dami pang magandang plano ang Panginoon sa buhay po ninyo. Kaya sige po, kusapin nyo lang po si Lord ngayon. Sabihin nyo sa Kanya, yes Lord, yes Lord. Yes ako sa God's ways. Yes ako sa God's work. Yes ako sa God's will. Just say yes to God from the heart. From the heart. At kung ano man sinasabi ng Panginoon, sabihin natin sa Kanya, Lord, ayusin mo ako. Baguhin mo ako, Panginoon. At kung sa oras pong ito, mayroong bisita. Kung sa oras na ito, mayroong first timer. Pakinggan nyo pong mabuti ito. Nag-uumpisa ang buhay na totoong masayang buhay at ang buhay na malapit sa Panginoon sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Panginoong Hesus, narito nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung pagbubuksan niyo ako, papasok ako at sasaluhan ko kayo. Sasaluhan ka ng Panginoon sa buhay. Alam niyo po sa buhay, madalas hindi lang yan sa kung ano ang kinakain mo, kundi kung sino ang kasalo mo. Sa buhay, hindi lang yan madalas kung sino ang kasama mo, kundi higit sa lahat, no? Kung ang Panginoong Hesus ang pinaka-best na kasama natin sa buhay. Hindi lang yan kung saan ka nakatira, kundi kung sino ang nakatira sa iyo. So sa oras na to, sabi ni Lord, kinakatok kita. Kung pagbubuksan mo ako ng puso mo, tatanggapin mo ako, sa iyong buhay, titira ako sa iyo. Kung mayroon man po dito, gusto nyo pong tanggapin ngayon ang Panginoon. Kung kayo po bisita, kung kayo po bago, sambitin nyo nga lang po kahit pabulong ang prayer po na ito. Sabihin nyo po ito, Panginoong Hesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus at muling nabuhay. Panginoon, inaamin ko makasalanan ako. Salamat na matay ka para sa aking kasalanan. Tinatalikuran ko at isinusuko sa iyo ang aking mga kasalanan. Patawad, Panginoon. At sa oras na to, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Panginoong Hesus, pagharian mo ang buhay ko. Saluhan mo po ako. Salamat, Lord. Salamat po ng marami. Patuloy po tayong manalangin. Opo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, totoo nga po na ang mga salita niyong ito na nabasa po namin, yung gladness, yung happiness, yung joy, yung pleasure, yung delight na nanggagaling sa inyo, maging kwento talaga ng buhay namin. Panginoon, ngayon pong taon na to, pinapanalangin ko, Lord, ang bawat isa dito sa GTC na anuman yung mga nagdala sa amin ng kalungkutan, ng kapighatian, nitong mga nakaraan na taon, Panginoon, ay mabago nga po ang kwento. Maayos yung mga dapat maayos, Panginoon. Alisin mo kami sa mga pangit na sitwasyon. Mihiling ko, Panginoon, baguhin mong patuloy ang aming pagkatao,
Baguhin niyo po ang aming mga kwento at tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maranasan yung abundant life, buhay na ganap at kasiyasiya na galing po sa iyo. Maging blessing niyo po ito, Panginoon, sa amin, sa mga taga-GTC, ngayong taon na to, at saka sa mga susunod pang mga taon. Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus, isinasarado namin ang mga pintuan sa mga bagay na nakalipas, na nagpahirap sa aming mga buhay at sa aming mga kalooban. At ang mga ito sinasaway namin in Jesus' name. At Lord, magbabago ang kwento ng aming mga buhay. Thank you, Lord. Pinapaniwalaan po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ngayon, tinatanggap namin ang iyong basbas sa amin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama lagi ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.